Mga katambay, mga kabayan, si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Umpisa na po natin mga kabayan, ito po, nakakalungkot pong balita. Sa Mindanao naman po ang nakaranas po ng napakalakas na lindol mga kabayan sa malaking bahagi po ng Mindanao. Hindi po bababa sa 7.3 hanggang 7.6 magnitude. Ito po, pakinggan po natin ang mga kaganapan po ron. Kanina umaga po ito mga katambay. Napakalakas na paglindol. Katatapos lang po sa Cebu at hindi pa rin po ang lindol po ay kumakalat na po sa ating bansa. Noong nakaraang araw po sa Baguio City, nakaranas din po sila na hindi bababa sa 4.3 magnitude na lindol. Ngayon naman po, napakalakas po sa Mindanao. Kaya po, kailangan po natin mag-ingat. Doble-doble ingat po mga kababayan. At syempre po, samahan po natin ng maraming dasal mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin panuorin ang balita. Nabalot ng takot ang malaking bahagi ng Mindanao matapos yanigin ng 7.6 magnitude na lindol ang karagatang bahagi ng Davao Oriental kaninang umaga. Sa video na ito, napasigaw na lang at napakapit sa pader ang pamilyang ito sa Davao dahil sa lakas ng pagyanig. Napaupo naman sa sahig ang mga residenteng ito ng Davao de Oro sa gitna ng malakas na pag-uga. Sa lakas ng lindol, Sa lakas ng lindol, kita sa video na ito na nagbagsakan ang mga kisame kaya naman dali-daling nagtago sa ilalim ng lamesa ang mga tao sa loob nito. Inilabas naman ang ilang pasyente ng Davao del Sur Provincial Hospital matapos maramdaman ang lindol. Ilang estudyante rin ang kinailangang dalhin sa ospital matapos makaramdam ng pagkahilo kasunod ng pagyanig. Nasira naman ang bahagi ng Philippine Normal University Mindanao sa lakas ng lindol. Naglabas na rin ng abiso si Davao del Sur Governor Yvonne Rona Cagas na suspindido na ang pasok sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan sa lalawigan dahil sa lindol. Yan po mga tambay, malaking bahagi po ng Mindanao ang naapektuhan po ng malakas na lindol. Panoorin pa po natin yung iba, Davao del Sur, Davao Oriental at Occidental at syempre po kasama rin po dyan ng Davao City, hindi po ba? At marami pa pong karatig probinsya o lugar. Ito po, pakinggan naman po natin sa Oriental, panoorin po natin mga kabayan. Nakakalungkot po, sunod-sunod na po nangyayaring trahedya sa ating bansa at hindi pa tayo nabigyan ng magandang paglilingkod. Ang pamahalaan po, dinala pa tayo sa isang damukal na korupsyon, tapos nakakaranas po pa tayo ng ganito, kulang na kulang sa pagtugon at pagtulong. Nakakalungkot po at talagang magiging sariling sikap pa tayo nito mga kababayan. Ito pa, panurin pa po natin yung iba. Lord! Tago! Tago! Jesus, Lord.
Grabe, pagkakusuga agad. Woo! Woo! Grabe. Yan po mga kabayan, yan po sa may parting Davao Oriental. Tingnan po natin yung iba pa mga kabayan. Marami pa po ito. Panoorin po natin ang kagaang ito pa po. Grabe ang nangyari po sa ating bansa. Nagkasunod-sunod po ang trahedya. Ito naman po yung sa Davao. Tingnan po natin yung sa Davao City naman po mga tambay. Yung sa Davao City po mga tambay, wala po yatang masyadong ayon po rito sa ating kababayan. Ito po yung ito naman po yung video ng ating kababayan sa Davao City mga kababayan. So, akala ko okay. So, akala ko is tawag nito, nahihilo lang. Pero ito na no. So, di ko alam kung anong magnitude na lindol ito. Dito tayo ngayon sa may ground. So, yan ang mga tao. Actually, ano siya? Sa mga gusaling ganito, yan o. Gumagalaw naman yung mga niya, ang tawag dyan. Pero alam ko na design talaga tong mga gatong gusali para hindi sira. Kita nyo ba? Relax lang te. Relax lang. So ito mga gatong gusali, design to. Akala ko sobrang pagod sa trabaho. Akala ko sobrang puyat. Ganon no, like ganon talaga no. So akala ko ay nahihilo na. So yun, lindol pala. England Mga tambay. 10 days, just 26.9. Yung sa Davao City po, ayon po sa ating kababayan ay hindi po masyadong naapektuhan. Pati yung building na gumagalaw, ayon po sa kanya ay matibay po ang structure. Kaya lang po siyempre, wag po tayo napakalakas po niyan Meron pa po mga aftershock yan, di ba? Meron pa po mga tsunami watch na babantayan po natin, mga tsunami. At syempre yung aftershock niya ng medyo po yan, katulad po naranasan din po sa Cebu, di ba? May mga aftershock. At ito po yung napakalakas po ito. Hindi bababa sa 7.6 magnitude. Alam naman po natin mga tambay, ang history po ng malalakas na lindol, katulad po nung panahon na nangyari po sa yung kaganapan po sa Baguio, di ba? Nung mga panahon na sa Northern Luzon, ay napakarami po talagang nasira at talagang nasawi at natabunan po, di po ba, ng mga gumuhong gusali at mga bahay. Dito po mga tambay, wala pa naman pong naiuulat maliban po sa mga ilan-ilan pa ang naiuulat po nasaktan at nasawi. Meron po isang balita na isang 80 years old, I think sa Davao Occidental o Oriental, Davao Oriental mga tambay, ang nasawi po. At syempre po mga tambay, isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na ang ating mga kababayan ay makaligtas. At sana rin po, sama rin po natin sa panalangin at dalangin na sana ang buong puwersa po ng gobyerno ay agaran pong magbigay ng tulong, ang nararapat na tulong po mga kababayan. Kahit po sana sila ay sinasabi po itong mga magnanakaw na politiko ay gumawa rin po sana, dahil sila po ang sobra-sobra po ang nakuhang pera sa ating bansa. Ngayon po sila kailangan ng mga Pilipino. Ngayon po natin sila kailangan na tumulong, hindi lang po sa Bisaya, hindi lang po sa Mindanao, at sa buong bansa na nakakaranas po ng ganitong sakuna. Hindi lang po lindol, at nahandyan pa rin po ang pagbaha mga kababayan at malakas na bagyo. Ito po mga kababayan na nakakalungkot, sana po magkaisa po tayo na sa panalangin. Yan po ang maitutulong po natin sa ngayon na ipagdasal po natin ang ating mga kababayan sa malaking bahagi po ng Mindanao na nakaranas po ng malakas na paglindol mga kababayan. At syempre po kung may kakayahan po tayo,
ay pwede naman po tayo agaran din tumulong sa mga kababayan natin sa Mindanao. At yung mga kababayan, alam naman po natin, hindi naman po pababayaan ito, lalo-lalo po yung mga kababayan natin OFW na may mga pamilya po sa malaking bahagi ng Mindanao. Ay alam naman po natin na susuporta naman po sila sa kanilang mga pamilya, lalo-lalo po yung mga OFW natin na mga kababayan. At dito po mga kababayan, yan po, sana wag naman po nga ipolitika pa ito mga kababayan. Wag naman nila ipolitika ito, lalo-lalo yung sinasabi Mindanao. Baka naman ipolitika pa ito ng mga nagpakawalangya. Lalo-lalo po sa social media na bayaran ng karamihan bayaran pa. Ay sana, wag naman idamay ang trahedya. Baka sabihin Mindanao kung ano-ano pa maririnig natin sa mga hinayupak na yan, sa mga hindot na yan. Hindi po ba mga kabayan? Sana naman makiisa kayo. At ang napaka-importante po ngayon ay buhay. Buhay at syempre po yung pagtulong at paggawa. At samahan na po natin ang dasal at panalangin nga po mga kababayan. Yan po mga kababayan, nakakalungkot. Maki-update po tayo at tingnan po natin ang mga susunod na kaganapan po sa malaking bahagi po ng Mindanao mga kababayan. Ipanalangin po natin at magdasal po tayo na sana po ay makaligtas o hindi po masyadong marami ang masawi at masaktan po sa napakalakas na lindol. Maraming salamat po mga kabayan. Muli po mga kabayan, si Katambay Manong ay nakikiisa po, nakikidalamhati sa mga kababayan po natin sa malaking bahagi po ng Mindanao na nakaranas po ng malakas na paglindol. Kasama po namin kayo, ang aking buong pamilya, sa panalangin at dasal na sana po ay maligtasan po natin ang lahat po ng trahedya na bumabalot at talagang nasa ating bansa ngayon. Sunod-sunod po. Makaraos po sana tayo at makaligtas mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan at lalo-lalo po sa inyo mga kababayan, mga katambay, magkaisa po tayo. At kung may kakayahan po tayong tumulong po tayo direkta po sa Mindanao po. Kung meron po tayong po pwedeng pagbigyan po doon na mga kababayan natin na mapagkakatiwalaan natin. Alam po natin ngayon, napakarami po, lalo-lalo po ngayon. Hindi natin alam kung sino pa ang po pwede mong pagkatiwalaan sa gobyerno natin ngayon, mga kababayan. Lahat po halos sila ay may issue po ng korupsyon. Yan po ang nakakalungkot. Yan pa nakakalungkot na isa sa ating kalagayan po, sitwasyon ng ating bansa. At alam naman po natin, mga kababayan, na ang Mindanao po, lalo-lalo po sa pangunguna po ng Davao City, ang kanila pong LGUs, ay siyempre po nahandyan naman po ang suporta at pagtulong. Yan po ay nasa Duterte na po yan. Likas na po sa mga Duterte, lalo-lalo po pagdating po sa trahedya, ay nakaano na po yan. Automatic na po yan. Automatic na po ang paggalaw, napakabilis sa paggalaw at pagtulong. Pero kailangan po rin natin ang suporta. At yan po ang napakaganda. Na sana po tulungan po natin, magkaisa tayo sa lahat po ng ganitong trahedya, mga kababayan. At yun po mga kababayan, maraming salamat po at siyempre po patuloy po tayo magdasal at manalangin na ang ating mga kababayan ay maging maayos po at maging maayos at ligtas po sila sa lahat po ng oras. Ito po mga katambay, inyong Katambay Manong, maraming salamat po muna at manalangin po tayo mga kababayan at para po sa kanilang kaligtasan. Paalam po muna mga kababayan. Thank you po. Bye-bye po muna. Bye-bye.